Sa ganap na alas 2 ng hapon local time noong Disyembre 15, 2025, isang Russian Kilo-class submarine ang tahimik na nakahinto sa Novorossiysk oil field. Walang kamalay-malay ng isang malakas na swarm ng UT drones ay humahagibis na patungo sa baybayin. Dala nito ang malinaw na utos, natabunan ang air defense ring. Sa loob ng eksaktong 15 minuto, ang nagsimula bilang isang routine aerial assault ay magiging isang dambuhala at historic milestone. Minarkahan nito ang pinakaunang pagkakataon sa kasaysayan ng naval warfare ng isang heavy underwater drone ay matagumpay na magsasagawa ng kamikaze strike. Linggid sa kaalaman ng mga Ukrainian operators na nasa 13 kilometro ang layo at nakapwesto sa mga burol na tanawang pantalan, isang Krasukha-4 electronic warfare vehicle ang kabubukas lamang. Persahang itinulak ng drone operator ang joystick pakaliwa. Wala. Pagkalipas ng 3 segundo, huli na ng rumehistro ang galaw ng drone, bigla itong kumabig at sumagi sa isang harbor crane. Ang 3 segundong lag sa bilis na 150 kilometro bawat oras ay katumbas ng 125 metro ng blind flight. Sapat na distansya ito upang mahusay na makaiwas sa istruktura o di kaya ay tuluyang bumangga rito. Ang altitude reading ay bumagsak 100 at 70, 100 at 80, 100 at 75 metro. Command, we have Bawat heavy numero interference ay on the isang drone hakbang link. palapit Signal sa impact. degradation at Nilulunod ng 90%. Krasukha ang drone sa matinding ingay. Ito ay parang pagsubok na bumulong, habang ang isang helicopter ay umaaligid mismo sa itaas mo at binabago ang hugis ng iyong mukha. Ang signal indicator, na karaniwang nagpapakita ng 70 dBm o full power, ay bumagsak sa 100 at 10 dBm na may iisang bar na lamang na kumukurap-kurap. Sa 120 dBm, ang koneksyon ay tuluyan ng mapuputol. 10 pang puntos at ang drone ay magiging isa na lamang lumilipad na basura sa halip na isang sandata. Ngunit kabisado na ng Ukraine ang sayaw na ito. Ang mga drones ay nagsimulang lumipat-lipat sa 40 frequencies per second, kaya naging imposible silang i-lock. Pinanood ng Russian operator ang kanyang screen na kumukurap na parang sinusubukang hampasin ang isang langaw na nagte-teleport bawat 25 milliseconds. Ang mga Russians ay nakatitig sa langit, nabighani sa nakikitang banta. At iyon ang kanilang pagkakamali. Dahil 10 metro sa ilalim ng tubig, malayo sa ingay, ang Marichka drone ay sumusugod na. 6 na metro ng bakal, 450 kilo ng explosives, walang radyo, walang GPS. First mission. At ito ay magpapatunay na ang kamatayan ay hindi nanggagaling sa himpapawid. Ito ay nagmumula sa ilalim. Gayunpaman, 10 metro sa ilalim ng tubig, ang digmaan ay acoustic. Ang Russian sonar operator ay nakatitig sa screen na puno ng noise. Sa mababaw na tubig, ang sound waves ay marahas na tumatalbog sa maputik na ilalim at sa mga poste ng pantalan na epektibong bumubulag sa sonar receiver. Ito ay tulad ng paghahanap sa isang alitap-tap sa harap ng high beams ng isang truck. Dahil sa frustration sa visual clutter, inactivate ng Russian operator ang MTI Doppler filter. Inutusan niya ang computer na huwag pansinin ang anumang target na gumagalaw ng mas mabagal sa 8 knots. Ipinagpalagay niya na ang anumang tunay na banta ay isang mabilis na torpedo. Isang napakalubang pagkakamali. Na-detect ng onboard AI ng Marichka ang pagbabago sa ping pattern at agad itong huminto. Ibinaba nito ang bilis sa 4 na knots na lamang. Ang drone ay agad na naglaho sa Russian screen. Masyado itong mabagal para matrigger ang torpedo filter. Ngunit ito ay patuloy na sumusugod. Ngunit sa ibabaw ng tubig, ang kanilang swerte ay mabilis na nauubos. Ang mga aerial drones ay naharap sa isang pisikal na harang. Isang hilera ng 50-meter high cargo cranes ang nakaharang sa kanilang daraanan. Ang mga drones ay may dalawang pagpipilian: bumangga o umakyat at maging visible. Ang LUT squadron leader ay umakyat sa 80 meters. Isa itong calculated risk. Ang altitude na iyon, gayunpaman, ay nagpaalis dito sa low-level radar coverage na naging dahilan upang maging madali itong target para sa isang Tor M2 battery
na nakatago sa likod ng fuel storage tanks. Ang radar ng TOR ay agad na umilaw. Contact bearing 230, altitude 80. Ang launch ay vertical at napakarahas. Ang Siem M338 missile ay bumilis sa Mach 2.5 sa wala pang 2 segundo. Iyan ay 850 meters per second. Aabutin ka ng kamatayan bago ka pa man makakurap. Gayunpaman, ang Ukrainian drone ay nasa matalim na pagbulusok na bumabagsak patungo sa tubig na parang bato. Pagkatapos ay nag-level off ito ng eksaktong 5 metro sa ibabaw ng mga alon. Dito mismo, nagkulang ang Russian engineering. Ang TOR missiles ay dinisenyo na may pangunahing safety rule. Ang kanilang fuse ay hindi a-arm kung sila ay lumilipad ng mas mababa sa 15 meters. Pinipipilan nito ang missile na aksidenteng sumabog dahil sa radar ground bounce. Sa taas na 5 meters, ang $100,000 missile na yon ay isa na lamang napakabilis at napakahinang 165 kilo cannonball. Ang projectile ay lumagpas lamang sa drone nang walang pinsala at nag-self-destruct sa malayo. Ngunit ang pag-ilag sa isang missile ay hindi sapat. Mayroon pang mga baterya na naghihintay. Desperado, kailangan ng mga Ukrainians ang isang permanenteng pananggalang. Sa huli, ay natagpuan nila ito sa mga dambuhalang supertankers na nakaangkla sa luk. Sa pagipad ng halos 20 meters lamang mula sa malalaking steel hulls ng mga barko, ang mga drones ay epektibong pumasok sa isang technical shadow zone. Hindi malak ng Russian radar ang maliit na drone nang hindi nalalak din ang higanteng barko sa likod nito. Ito ay tunay na perpektong camouflage. Ang mantago sa likod ng isang higante habang sinusubukan ng sniper na tumira. Basta't nanatili silang malapit sa bakal, hindi sila maaring galawin. Gayunpaman, ang kapalit ng pagiging invisible ay tactical suicide. Ang paglipad sa isang tuwid na linya. Upang manatiling tago sa likod ng hull ng tanker, kailangan ng mga piloto na panatilihin ang perpektong linya sa loob ng buong 10 segundo. Isang pagkakamali, isang 20 metro na deviation, at lalabas sila sa radar shadow at mawawasak. Sa 150 kilometro bawat oras, ang paglipad ng tuwid habang tinutugis ay tila hindi natural. Ngunit ang steel corridor na yon ang tanging daan patungo sa military docks. Nakatawid sila sa puwang, ngunit sa paglabas nila sa takip, pumasok sila sa lungga ng leon. Sa dulo ng pier, naghihintay ang Alpha Predator, isang Pantsir S-1. Hindi tulad ng TOR, ang sistemang ito ay hindi para sa pangkalahatang depensa. Ito ay isang specialized drone killer. Ang radar nito ay nakalock na sa kanila. Ang Russian operator ay hindi agad napaputok. Gumugol siya ng isang buong minuto sa pag-aaral ng kanilang mga galaw. Inaalam ang kanilang ritmo at naghihintay lamang sa eksaktong sandali kung kailan ang pag-iwas ay magiging imposible. Sa 2.2 kilometro, kinalabit niya ang gatilyo at 257 E-6 missiles ang sabay na inalansan. Hindi ito panic. Ito ay kalkulasyon. Ang double launch ay lumilika ng isang kinetic trap. Kung ang piloto ay kakabig pakaliwa para iwasan ang unang missile, lilipan sila direkta sa landas ng pangalawa. Ang mga projectiles ay bumilis sa Mach 3, tinatawid ang unang kilometro bago pa tumunog ang launch warning sa mga Ukrainian consoles. Ang unang missile ay lumipad gamit ang gabay ng computer ng truck sa loob ng 1.5 segundo. Pagkatapos, binuksan nito ang IRI. Hinahanap ang init ng makina para sa huling dagok. At doon mismo, sa huling segundo, ang perpektong plano ng mga Russians ay gumuho. Ang 5.7 missile ay particular na ininhinyero noong 1990s na may iisang layunin, ang wasakin ang mga jet fighters. Malalaking aluminum tubes na may mga makinang nag-aapoy sa 650 degrees Celsius na nanginghibabaw sa malamig na kalangitan tulad ng mga flares sa gabi. Gayunpaman, sa daungan ng Novorossiysk, sa liwanag ng araw, ang thermal physics ay ganap na luminlang sa mga Russians. Kahit na ang Lyuty drones ay may combustion engines, ang kanilang thermal signature ay napakaliit kumpara sa kapaligiran. Ang steel decks ng mga supertankers at ang konkreto ng mga pantalan na matinding na initan ng hapon
ay naglalabas ng As the matinding coolant init. gas is Ang released, infrared seekers the ng mga Igla S missiles Seekerhead ay naghahanap ng rapidly heat frosts source over, laban sa isang demonstrating its nagliliwanag na resilience in background. extreme Ito ay tulad ng paghahanap sa ningas ng kandila sa loob ng isang Repeat, malaking positive industrial lock on the furnace. Ang operator ng ikatlong drone ay hinila ang control stick. Pinwersa ang aircraft sa isang marahas na 6G turn. Ang matinding puwersang ito ay naging dahilan upang ang carbon fiber structure ay marinig na umuungol at lumalangit-ngit sa audio transmission. Ang missile ay lumipad lamang ng 8 meters sa itaas. Sapat ang lapit para ma-record ng camera ang escape plume nito. Ang plume na ito ay sadyang dinisenyo upang ma-detect ang aluminum magnetic mass ng isang aircraft. At pagkatapos ay pasabugin ang warhead. Ganap itong nabigo na makaharap nito ang carbon composite construction ng drone na naging dahilan upang hindi ito ma-detect. Para sa magnetic sensor, ang drone ay kasing invisible ng isang plastic na ibon. Walang pagsabog, kundi isang $500,000 rocket lamang na pumapailan lang sa langit hanggang sa hatakin ito pabalik ng gravity. Ngunit ang statistics ay isang malupit na siyensya. Natagpuan ng pangalawang missile ang ikalimang drone sa formation. Sa pagkakataong ito, gumana ang fuse. Sumabog ang warhead 15 meters ang layo na naging isang lumalawak na sphere ng 2,000 tungsten at steel fragments. Karamihan sa mga ito ay hindi tumama. Ngunit 3 fragments ang nagawang tumago sa fuselage na tuluyang nagpadurog sa fuel tank. Ang video signal ay nagsimulang umikot ng marahas. Langit, cranes, dagat. Pagkatapos ay langit muli, bago naputol at naging gray static. First confirmed kill. Ang pansir operator ay hindi nagdiwang at agad na naglunsad ng 2 pang missiles. Ang ikatlong drone, ang nakaligtas sa unang missile, ay bumabawi pa lang ng bilis matapos ang 6G maneuver nito na walang kinetic energy. Isa itong sitting duck. Hindi na nito kayang umilag sa ikalawang pagkakataon. Ang direktang impact ay nag-anyo rito bilang isang panandaliang orange fireball at pag-ulan ng mga debris sa tubig. Sa loob lamang ng 5 segundo, 2 drones ang na-neutralize. Ngunit ang natitirang 4 na survivors ay nagpatuloy sa kanilang walang humpay na pagsugod. Ngunit sa ilalim ng tubig, ito mismo ang pinakakailangan ng Marichka drone. Mga toneladang metallic debris at nag-aapoy na bahagi ng makina ang marahas na bumagsak sa ibabaw ng tubig. Para sa mga Russian sonar operators, ang tunog ng mga debris na tumatama sa tubig ay lumika ng massive noise spikes na nagtago sa anumang banayad na frequencies. Ang acoustic chaos mula sa aerial destruction ay naging perpektong invisibility cloak para sa underwater drone. Habang naglalagablab ang langit, ang tahimik na assassin ay palihim na sumugod ng isa pang 500 meters na ganap na hindi na-detect. Ngunit kapag nabigo ang teknolohiya, ang digmaan ay bumabalik sa mga takot na tao na kumakalabit ng gatilyo, tulad ng dati. Sa concrete breakwater na nakapalibot sa Novorossiysk Bay, 3 Russian Marines na lang ang natitirang harang sa pagitan ng parating na drones at ng napipintong sakuna. Walang fire control computers o komplikadong radars dito. Tanging ang Igla S system sa kanilang mga balikat at ang kanilang sariling mga mata na nasisilaw sa matinding sikat ng araw sa hapon. Inactivate ng Corporal in command ang thermal battery ng kanyang launcher. Naramdaman niya ang malamig na shock sa kanyang pisingi habang ang coolant gas ay bumaha sa missile seeker na nagpababa ng temperatura nito sa minus 190 degrees Celsius sa isang iglap. Upang mapatay ng missile ang mga target nito, ang mata nito ay dapat na mas malamig pa sa vacuum ng space. Desperadong naghahanap ng kahit munting init sa langit. Itinutok ng sundalo ang sandata sa lead drone. Hinintay niya ang tuloy-tuloy at matinis na tunog na nagpapahiwatig ng perfect target lock. Sa halip, nakatanggap siya ng putol-putol at magulong tunog sa kanyang earpiece. Nalilito ang sistema. Ang thermal contrast ang naging problema sa katawan. Ang makina ng drone ay naglalabas ng kaunting init laban sa malamig na asul na langit. Makikita ito. Ngunit dito, ang drone ay lumilipad ng mababa, kung saan ang port cranes at kumikinang na tubig ang nagsisilbing backdrop na umaakto bilang mga higanteng salamin na nagre-reflect ng solar radiation. Para sa sensor ng missile, ang lahat ay nagliliwanag, ang lahat ay mainit. Wala akong toon! Sigaw ng corporal, pinapawisan sa ilalim ng kanyang helmet.
Ngunit ang utos ay fire at will, may lockman o wala. Kinalabi ang missile ay lumabas mula sa tubo na may tuyong ugong at inilabas ang mga palikpik nito. Tunay na isa itong blind shot. Ang seeker head na tuluyang nalito sa refleksyon ng araw sa mga alon ay napagkamalan ang kislap ng tubig bilang exhaust plume ng makina. Ang missile ay marahas na bumulusok at bumangga sa dagat na lumikha ng isang hindi nakapipinsalang tilamsik ng tubig 50 meters mula sa target. Ang dalawa pang sundalo ay hindi na nagpaputok, ibinaba ang kanilang mga sandata, tinalo ng physics ng kapaligiran. At ang tilamsik ng tubig na yon mula sa nabigong missile ang mismong nagtakda ng kanilang kapalaran. Walang nakakita sa pagkakasira ng tubig. Tanging ang isang pahaba at madilim na anyo na dumudulas sa ilalim ng tubig kung saan mismo tumama ang missile. Sinamantala ng Marichka drone ang perpektong kurtina ng distraction na yun. Habang ang mga Russians ay nagmumura sa langit dahil sa kanilang sablay na pag-asinta, ang kamatayan ay palihim na nakapasok sa kanilang mismong tahanan sa pamamagitan ng walang bantay na pintuan sa likod. Sa ganap na alas 4:15 ng hapon, naubos na ang kanilang mga missiles at ang mga sundalo ay nabulag ng araw, kaya bumagsak ang depensa ng Russia. Matagumpay na tinamaan ng nangungunang Lutey-Jones ang P-18 early warning radar. Kung wala ang radar na ito, hindi makikita ng defensive net ang mga banta lagpas sa 50 kilometro. Direktang sumisid ang drone patungo sa umiikot na net. Sa pagtama, ang hollow charge warhead ay sumabog na lumika ng tinatawag ng mga weapons engineers na Monroe effect. Narito ang siyensya kung bakit ito napakamamatay. Sa loob ng warhead ay may isang baligtad na copper cone. Kapag sumabog, ang explosive ay hindi tumutulak palabas, kundi pinababagsak ang cone paloob sa sarili nito. Binababago nito ang solidong tanso bilang isang hypersonic jet of plasma na naglalakbay sa nakamamanghang bilis na 8,000 metro bawat segundo. Ion ay 25 times the speed of sound. Sa ganong bilis, ang steel armor ay hindi mababasag. Sa halip, ito ay akto na parang likedo. Hiniwan ng plasma jet ang radar mast na parang mainit na karayom sa mantikilya, na agad na nag-vaporize sa lahat ng internal components nito. 20 seconds later, ang pangalawang drone ay eksaktong inilinya ang sarili sa makapangyarihang Nebo-U radar, na tunay na crown jewel na nagko-coordinate sa lahat ng S-400 missile batteries. Ang pagwasak dito ay katumbas ng pagputol sa mismong optic nerve ng Russian military. Bawat sandalo sa loob ng 500 metro na radius ay nagpaputok. PKM machine guns, AK-47s, kahit mga pistola. Gayunpaman, ang tsansa na matamaan ang isang target na gumagalaw sa 150 kilometers per hour gamit lamang ang iron sights ay halos wala. Bumangga ang drone sa phased array na dumurog sa $20 million worth of technology bilang metallic confetti na umulan sa complex. Ang daungan ng Novorossiysk ay ngayon ganap ng bini, bulag at pipi. Ang entablado ay perpekto ng naihanda. Walang sinuman ang makakakita sa kung ano ang mangyayari sa ilalim ng tubig dahil ang mga mata ng base ay wasak na at nagahari ang matinding kaguluhan sa pantalan. Ginawa ng Marichka ang huling palihim nitong paglapit. Na-detect ng sonar mula sa drone ang distinct acoustic signature ng Veliky Novgorod, isang kilo-class submarine. Ito ay nakaangkla, ganap na hindi gumagalaw, puno ng mga torpedo, at may dalang 4 na caliber cruise missiles na lahat ay nakahanda ng pakawalan laban sa Ukrainian power grid. Isa itong steel coffin na naghihintay na lamang na isara. Hindi tulad ng air attack, walang anumang babala rito. Meron lamang mapurol na kalabog. Pinasabog ng Marichka drone ang 450 kilograms ng explosives nito ng direkta sa ilalim ng waterline, tapat sa level ng torpedo room. At dito, nagiging nakakatakot ang physics ng tubig. Sa hangin, ang pagsabog ay mabilis na nawawalan ng enerhiya dahil ang hangin ay nakokompress at inaabsorb ang shock. Gayunpaman, ang tubig ay incompressible. Kapag ang kalahating tonelada ng explosives ay sumabog sa ilalim ng tubig, ang shockwave ay walang mapupuntahan. Ito ay naglalakbay sa 1,500 meters per second na humahampas sa hull ng submarine
na parang isang dambuhala at solidong hydraulic hammer. Ang malakas na pagsabog ay lumika ng isang napakalaking gas bubble na pwersang nag-angat sa 3,000-ton submarine. Dumurog sa keel nito at pagkatapos ay inihulog ito sa kailaliman habang mabilis na naglalaho ang bula. Kumpirmado sa satellite photos ang matinding pinsala. Hindi lamang ito isang butas. Ang pressure hull ay ganap na napunit at nagtamo ng catastrophic internal damage na walang alinlangan na klasipikado ng mga naval experts bilang constructive total loss. Sa loob ng 15 minutes, hindi lamang binulag ng Ukraine ang Novorossiysk base, gumawa rin ito ng kasaysayan. Sa unang pagkakataon sa naval warfare, ang isang underwater drone ay tumugis at sumira ng isang conventional submarine. Ang Russian fleet ay tumakas mula sa Sevastopol upang maghanap ng kaligtasan. Ngunit sa ilalim ng dagat, natutunan nila ang isang huling aral. Sa panahon ng Jones, tunay na wala ng ligtas na daungan. Mayroon na lamang mga target na hindi pa tinatamaan. Over and out.